Problema pa rin ang ilang pasahero babiyahe pa-abroad ang mahabang pila sa immigration dahil sa dami raw ng tanong at sa dami raw ng mga hinihinging dokumento. May nagsabi pa na hiningan daw siya ng yearbook. At kaugnay, makapanayam natin si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Dana, good morning! Good morning, Igan. Oo. Pasensya na po sa boses ko, medyo namamaos lang po tayo today. Ay baka katatanong din yan. Ingat. Ang reklamo ng ilan ay parang hindi raw akma yung mga hinihingi ng immigration doon sa kanilang paki-abroad. Tanong lang, naghigpit ba kayo dahil dito sa mga issue ng human smuggling? Actually, yes po. Talagang madami po kasi yung cases ng mga human trafficking, illegal recruitment ngayon. Lalong-lalo na po yung mga professionals. But we would like to clarify po, ang yearbook po, yung mga diploma, hindi po yan hinahanap ng Bureau of Immigration. So please, huwag po tayong magdadala kasi may mga nakita na po kami sa TikTok na nagdadala po ng mga yearbook pagpaalis po sila ng bansa. Ano na nangyari dun sa immigration of na tauhan ninyo nang hingi ng yearbook? Yung immigration officer po na yon ay nirelieve po muna natin sa front lines at dinala po sa ating back-end office because of this incident. Hindi, una tanong, bakit humingi sa ng yearbook? Wala bang policy ang immigration na hingin yun? Wala po, hindi po yan bakit? kasama sa mga standard questions ng ating mga immigration officers. And when we ask him po, sabi niya po hindi naman niya po hinanapan ng yearbook yung passenger. But siguro the pagkukulang din po ng immigration officer is to explain properly to the passenger what was happening. Okay. At may nagkaroon din po ng issue. Eto pa, wala nang gulatan. Ano ba dokumento ang kailangan dalhin ng mga pasahero para hindi sila ma-offload o mapaalis sa kanilang biyahe? Normally po, ang hinahanap po ng ating immigration officers ay yung passport, yung round-trip ticket, and yung visa po sa bansa pong pupuntahan if visa required. And of course, yung mga supporting documents po related to the travel, related po dun sa kanilang travel. Opo. Gaano bang katagal dapat yung tanungan at nang hindi maiwan sa kanilang flight yung mga pasahero? Normally po, it's just 45 seconds dun sa ating primary inspection counter. Very small percentage naman po lamang po yung nare-refer for secondary. Yun lamang po yung may mga nakikita tayo na red flags o kaya po discrepancy. Kapag ni-refer naman po sa secondary inspection, that's a separate area. So hindi na po yan nakakadagdag doon sa tagal po nung nasa pila. Pag naiwan ba sa flight, sagot niyo yung rebooking ng pasahero? While we do not have a hand po on damages, kagaya po ng rebooking, sa amin po, what we can do is initiate disciplinary action. Kung halimbawa po makita natin na yung immigration officer has really been remiss of his duty, meron pong pagkukulang yung immigration officer at makita po iyon, we can initiate po disciplinary action. Pwede po siyang makasuhan administratively and we forward this po to the Department of Justice for the resolution. Yung huling insidente kahapon yata, yung dalawang pasahero nagsabing magbabakasyon sana, papuntang, teka, yung sa lalaki muna, tanong ko lang. Ano yung, meron siya pinakitang bank account, bago lang bukas, kasi 2 beses na siya na-offload, no, Dana? Tapos nagsumbong na sila sa airport police dahil meron naman siyang return ticket. Hinahanapan siya nung dokumento na kailangan gastusan siya ng kamag-anak niya sa abroad. I would have to verify po. Ngayon ko lang po naririnig itong storyang ito. But siguro, kanyang sponsorship po, baka ini-sponsoran po siya ng relative niya abroad. That's why hinahanapan po siya ng documents. Because based on the departure formalities po, may guidelines po kasi tayo na sinusunod from the Department of Justice. Okay. Ito po yung pinaka-Bible, kumbaga, ng Bureau of Immigration. When looking at passengers, kapag hindi po na-determine yung personal capacity po, halimbawa, ng passenger, and marami pong discrepancies, halimbawa po, dun sa kanyang presenta na purpose of travel, then there are certain documents po na hinahanap natin po sa kanila. Okay. Ito na, dadamay yung lahat. Dalawang pasahero, magbabakasyon sa Malaysia, pero lumalabas, papuntang Congo para dun magtrabaho bilang domestic helper. O yan ba yung mga tipong talagang iniiwasan natin, kaya hindi na rin sila pinaalis Yes, Igan, napakadami po ng ganyan. Actually, it's a daily thing po for the Bureau of Immigration.
that there are a lot of victims of human trafficking and illegal recruitment that attempt to pretend that they are legitimate tourists na magbabakasyon lamang po abroad, but they are really recruited po para magtrabaho ng iba't iba pong mga work sa iba't ibang bansa. O, isa na lang, pararating ko lang yung sumbong nung kasama namin dito sa GMA. Kahapon, ang daming tao sa may immigration, aapat lang daw yung naka-detail doon. We would double check po ito kasi ang instruction po talaga ni Commissioner Tansingo is to fully maximize our manpower sa airports, lalong-lalo po ngayong peak season. So we will check po kung ano po itong report na ito and we will call the attention po of the terminal head. Salamat. Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ingat. Thank you and good morning. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.